Ako nga pala si Tony, ang budolera ng summer. Mangunguha pala ako ngayon ng shell o tinatawag naming banisol dito sa lugar namin. Ang scientific name nito is Turritella terebra snails. Common name nito is screw turret. Isa sa mga paborito kong ulamin, nagsisilabasan sila tuwing panahon ng habagat. Matatagpuan sila sa baybayin ng dagat tuwing low tide. Sagana talaga tayo sa yamang dagat. Di talaga tayo magugutom kung marunong lang tayo dumiskarte. Tara, samahan niyo akong maghanap at tuturuan ko rin kayo ng proseso kung paano lutuin ang banisol. Apakaswerte ng person, nakahanap agad na nagkukumpulang banisol. Syempre, iti-check natin kung malalaki na dahil mamimili lang tayo ng size. Yung mga maliliit ay di natin kukunin. Papalakihin pa natin yarn. Sa paghahanap ng banisol, may makikita ka na iba yung laman. Ito yung mga hindi kinakain na pumapasok sa shell ng banisol. Yan yung napulot ko kanina at ito naman yung mga kinakain. As you can notice, makikita nyo talaga agad ang laman ng banisol na napakasarap. May mga nakasabayan din akong naghahanap ng banisol. As you can see, marami-rami na din ang laman ng kanyang balde. Kapag namulot ka ngayon, di mo pa siya pwedeng lutuin, need mong ibabad muna siya sa tubig para matanggal ang nakatagong buhangin sa loob ng lulutuin na natin siya. Pero bago yarn, need muna natin putulin ang kalahati ng katawan ng shell para hindi tayo mahirapan kainin yung laman. At pagkatapos naming putulang lahat, agad naman naming nilinisan at nag-prepare na ng mga ingredients sa pagluluto. At ayan, na-prepare ko na. Simulan na natin ngayon ang paggisa. Sa mainit na kawali, nilagay ko na agad ang bawang, sibuyas at luya. Hintayin lang natin siya na lumabas yung aroma. At syempre, lalagyan din natin yan ng pamintang durog. Pag naamoy na natin yung kanyang aroma na napakabango, ilagay na natin ang banisol. Buhos na natin lahat kasi napaka-worth it ng ulam natin ngayon. Halu-haluin lang natin mga may hanggang sa manuot ang aroma sa ating banisol para sumarap lalo mga mi. At pagkatapos niyan ay lagyan na natin ng sabaw gamit ang gata ng nyog. Pag nakita na natin kumulo na siya at naamoy nyo na talaga at nalalanghap nyo na yung sarap, ilagay na natin ang isa pang gata. Ito ay isang pure gata ng nyog. Ayan lang natin kumulo at yan, luto na yan after. At yan, luto na ang ating banisol. Thank you for watching.